Magandang araw Pilipinas, ako po si Senyuy ng What's News. Presyo ng mga tinapay tumaas. Dahil sa pagmahalang presyo ng mga sangkap tulad ng itlog at mantikilya, humihirit ng taas presyo ng tinapay ang isang grupo ng mga commercial bakers sa Department of Trade and Industry. Bukod sa mga sangkap, ay tumaas din ang iba pang mga gastos sa mga bakery tulad ng kuryente, tubig at renta. Maaaring tumasa din ang presyo ng mga cake. Panawagan naman ng ilang mga panaderia na huwag galawin ang presyo ng mga sliced bread at pandesal. At para pag-usapan tungkol sa balitang yan, makakasama po natin ngayon si Kuya Yeri, Gama at Popoy. Yung cellphone ni Popoy siya na nagtututunog eh. Yun na nga, magtataas na naman daw ng presyo ng tinapay. Yun, Magkano na ba tinapay? Ewan ko, yung size kasi ngayon na tinapay, para na yung tig, Eh, 7 na sa amin eh. yung tig size nga, para na yung tig pipiso ngayon. Di ba, Oo. di ba yung bitcho-bitcho na binibili natin dati na ano? Para na siyang breadstick. Junior na eh. Oo, dahil sa sobrang mahal ng mga tawag yung sangkap. Tapos yung pandesal, magkano pandesal na yan? Minimum ata, may dos pa rin naman, kaya Okay, lang. maliit na kasi mga Kaso kaya mong ano yun eh. Oo. Kaya mo isubo na Yung laman nun, puro hangin na lang. Yung dos na yun. Kaya, wala nang peso yun. oo, meron pa namang dos, pero yun nga. Hindi na siya parang ganun yung presyo eh. Kasi dati yung dos, medyo malaki pa eh. O, saka kaya parang ano na lang eh. Peach, ano yan? Snacks lang eh. napakaliit na rin eh. Yung dating size siguro, nasa 5 piso na yung ganung size. Hindi rin naman siya siksik. Oh, may nagtitinda pa ba ng siksik na pandesal ngayon? Parang wala. Wala na, mahangin na Siksik lahat. man, mahal na. Yung alam mo yung dating nagtitinda ng putok yung nilalako din. Di ba yung tinapay ng siksik? Pero hindi siya bake, alam ko eh. Yung pagkakagawa ng tinapay. Pero yun na nga, tumaas na naman ang presyo ng at magtataas daw yung pinipetisyon nila. Kasi bukod kasi sa mga ingredients eh, may mga nagmahal din yung mga sa kuryente, sa renta. Narong timing pa kasi ano ngayon eh. November to December. Oo, at ang taas ng kuryente 1,000 yung dagdag sa kuryente na sa atin. Sa amin din yung kuryente ko sa bahay. Mm. Dating 700. Nagulat ako, nag-1 to eh. Oo. Ako lang naman nandoon. So, talagang medyo tumaas ang kuryente. Ano pa yan malamig na yung panahon Hindi naman masyadong electric pa. Nagtaasan nga ang presyo. Yung balita na yan, hindi lang yan eh. May karugtong pala balita yan kasi yung presyo ng mga nasa groceries, yung mga pangunahing bilihin, tumaas na talaga. Hindi na siya, nagtaas na nga daw yung mga presyo. And ano ba yung epekto niyan sa atin? Kasi bukod sa bigas, isa rin yung pandesal, sa pangunahing basic na pagkain ng Pilipino. At yung masang pagkain. Kasi mahirap mabili ngayon yung 1 kilong bigas, diba? And Usually sa mga pag umaga pa lang bibili na ng bili ka ng tinapay, pandesal sa yun lagi tuwing umaga eh. Tsaka meron din naman yung iba na minsan pag talagang walang pang walang pang bili ng na sabihin na natin na pangbigas, pangbigas, pananghalian, panawid gutom yung mga tinapay. Kaso kung ang mismong tinapay di rin abot kaya, di ba? Parang mahirap din para sa isang tao na nagtitipid kung lahat na lang ng bagay sa paligid niya ay nagmamahal. At yun Buti pa yung nagmamahal. Lahat nagmamahal. Tapos naano ko lang dun sa kasi si BBM kasi 'di ba umatid ng APEC. Parang may sinabi siya dun na yun nga, kontrolin nga yung pagtaas ng mga bilihin this coming holiday season. Pero yun, bago pa niya sabihin, nagtataasan. Bago pa dumating yung punto na magkaroon ng stock. Oo, pinangako na, gusto nyo patapos. Hindi, nagtataasan na nga. Talagang hindi pa naman ganun kalapit ang holiday season. Asa halfway pa lang tayo ng November. Pero asahan pa natin na tataas pa yan. Lahat magtataas.
kapit lang mga kaibigan. Saan ka pa kakapit? Yun nga eh. Wala ka nang kakapitan. May kakapitan pa ba? Parang ang hirap na ng ano ngayon, yung sitwasyon ng mga ano ngayon. Di ba? Eh, technically, yung pag, yung pag celebrate ngayon ng Pasko, parang hindi na nasa-celebrate. Kasi nga, sa mahal ng bilihin, imbes na ipang-celebrate nila, ipangkakain na lang nila mga sa mga susunod na araw. Saka kunwari, di ba, magluluto nga. Nalilimitahan yung kain mo na rin. Marami Konti na ba na lang yung nag-ano? merkado May mga nagkakabikta ba ng mga alas, mga bahay-bahay? Yung mga, ano yung pailaw? Parol. Meron pa naman, pero hindi na siya ganun karami din eh. Kasi nga mahal ang kuryente. Mm-mm. Unang sa lahat, mahal ang kuryente. So, bakit ka pa magkakabit ng ilaw? Dati nga, may puno kami ng mangga doon. Pinupuno namin yun ng mga ipailaw. Ngayon, parang hindi na Mahal na. kakayanin no? Sa taas ng kuryente. Nakagulat kami sa kuryente na. Yung sa ate ko, umabot ng 7,000, mag-isa siya. Ha? Magkano ba dati? Nasa, hindi, matako ko sa aircon, wala talagang patayan. Nasa 5,000 ata. Oh, Tapos, mahigit biglang tumaas 1,000 dagdag. mahigit nga, ang taas nga nung tinaas ng kuryente. Eh, yun. Kaya, di ba sinabi pa nila magtataas pa? Oh, ito yun na nga, yung Ayun sa na ba yun? November. Yan, kaya biglang taas ng kuryente ngayong November dahil winarning nga na tayo ng Meralco na ang November billing ay mataas. Mataas yung sigil nila. Ayun, kaya nagpalit din ng aircon yung ato. Baka sa mga lumang gamit. Yung mga lumang gamit din kasi, minsan, masyado na mag-consume ng kuryente. Oh, dahil sa Dahil nga sa luma. Umakin na namin. Oh. So, Yun yan, nagmamahal yung pangunahing bilihin, atrasado yung ating transport, lahat pa urong eh. Nakakadismaya na na tipong sineselebrate pa natin na ng iba na successful itong administrasyon na palpak. Maano ko lang kasi ibinida ng ating pangulo yung Maharlika Fund sa APEC. Hindi ko ata na sa balita yun. Pero yun, ibinida kasi ng pangulo yung Maharlika Fund na may paggagamitan na daw. And 8 project. 80 project. walang Walang po ba? Oo, 80 project. Grabe siya. Na puro infra ata yung gagawin eh. Hindi ko ma-sure pero parang puro Ang infra. tanong, sino mag-i-invest niyan? Ang nakikita kong pag-i-invest sa niyan is mga daanan, like yung mga expressway na naging privatized, di ba? Yes. Kasi kung gusto mong maka-entice ng mamumuhunan, paano sila kikita? Kasi hindi na to yung katulad na nakukuha natin ngayon ng mga aid, yung mga tawag dito, ng mga tulong sa ibang bansa na usually pautang. Ito ay business venture. Mm-hmm. So malamang sa malamang, ano yung kita dyan? Ano yung kitaan? Yan yung malaking tanong. And malamang sa malamang, karamihan ng mga pampublikong daan, mga sky, mga ganyan, makalaunan, maging privatized. And alam naman natin ano nangyari sa NLEX na na-privatize yan. Yes. Noong 2005. Sobrang taas ng toll. Oo, mga Lopez ang isa sa mga naka-deal. Pati si Gloria. Ano nga yan eh? Parang honeymoon deal nga ang tawag namin yan ng araw. And from 15 pesos, magkano na yung per tawag doon? Per gate na singilan. Biglang lumaki. Lumobo. Ewan ko, mataas na rin ata sa 40. Yung minimum. Nasa 60 na ata. Yung yung mga maliliit na sasakyan. Yeah. So, tayo na naman yung talo dyan sa mga naiisip na solusyon ng gobyerno sa Aprobado na ba ang Maharlika? meron na kang rules and di ba? Kung paano yun na lang kasi hinihintay nito nakaraan eh. Mm-hmm.
Kaya nga parang, di ba, sabi na postpone daw, ganyan. May mga ano na nga yun, may mga tinalaga na sa mga posisyon. Oo. Ako nga pala, meron na nga po mga nakaposisyon. So yun, abangan natin yung pang update tungkol pa sa mga magmamahal na buwis. Wala pang Buwis. kasi, buwis, sorry, magmamahal na na mga bilihin. Napapalapit na yung wala pang Disyembre. Nararamdaman na natin. At para po sa iba pang update, manood lang po kayo ng What's News ng FPS Media NCA sa ating YouTube channel. At yan po ang ating What's News.